Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Naniniwala ho si Ben Tulfo, naniniwala ho ako sa mga ginagawa ho ng ibang matitinong pulis na 60% honest. Marami ho sa kanila. 60%. I hope that the 60% will pull together. Sama-sama. Bantayan. Tiktikan ang mga aktibidades ng mga bulok, mga tiwali. So, isipin niyo lang ho, no? Kung yung 60% defiant with a culture of impunity, looking on their colleagues kung sino yung living beyond their means, and then wondering, paano niya nagawa to? He must be doing something bad. Mukhang katarantaduhan to. Dito tayo masisira. Bantayan natin to. And then, si Digong, President Digong, would set up internal affairs na talagang may integridad, may kredibilidad na kinakatakutan sa ngalan ng katotohanan. Tugisin yung mga sinasabing tiwali sa tulong ng 60% na nakikita nilang kasamahan kung sino yung yumayaman dyan, kung sino yung malalakas ang loob, nakakaalala mo kung sino yung milyonaryo na para bang, hindi ka marunong dumiskarte, sorry ka ako, magaling ako dumiskarte, kaya kurakot ako, kaya mayaman ako. Para bang yung galing nila sa pagiging kurakot, kumbaga, karangalan. Kasi bobo ka kasi tanga ka kasi ala kang PR hindi ka pareho sa amin, magagaling kami. Kilala namin si drug lords, kilala namin si wetting lords, kilala namin si loko-loko, si Raulo, tatapal. Pag medyo hindi nagko-cooperate, tinutokhang namin or ransamin namin yan, hinuhulid up namin, makikisama yan. Can you imagine that na sometimes dadala ka ng suspect sa loob ng presinto, kuminsan nakikita ng ibang kasamaan, ba nangyari dyan? Pare, ganito. Ba't ganun? Nasa proseso ba tayo dyan? Dapat kini-question yan So, sa loob ho mismo ng sinasabing organisasyon ng PNP, magsama-sama yung 60% na matitino, bantayan na wag nang mabahiran, masira yung sinasabing integridad at kredibilidad ng 60% na matitino kaysa doon sa mga 40% na exposed. Now ngayon, yung 40% mga boss, paano sila naging corrupt? Paano naging corrupt yung 40% na exposed, sabi ni Digong? Ito yan. The making of the criminal is the same as the making of the corrupt cops. The making of the criminal cops is the same as the making of the criminal scumbag. How? Sa una, ito, kaya importante. Kaya pinaka-importante, nakikinig ba sa atin ng 60% ng mga matitino sa mga pulis sa PNP? Yung 40%, exposed sila. So, nung hindi pa sila kurakot, kinasusukliman nila. Nagagalit sila. Nabubuysit sila doon sa sinasabing corrupt practices, pagiging kurakot, pagiging luko-luko ng kanilang kasamahan. Sa katagalan nila ma-expose doon sa sinasabing kakorap nung kagaguhan na nasusuka sila na kuminsan, tumitingin na lang sa kabilang banda, ayaw nilang tumingin ng diretso kasi makikita lang ginagawa ng kalang kalokohan, kurakot na kasama, involved sa tukhang, involved doon sa mga hulidap. Hanggang sa katagalan, tanggap na lang nila na ito'y isang realidad na parang may mga masasamang itlog sa kanilang organisasyon. So now you're saying, at first they abhor it, they hate it. The second stage is when they accept it as reality, that there are good and bad, and they belong to the evil. You see what I'm saying? Ang aking mga sinasabi ho rito, that's the damaged part of repair. To restore the integrity, to restore the credibility, to restore the trust, to restore not just the trust, respect. To restore the respect, to restore the integrity, to restore the acceptability that this is our Philippine National Police, and to restore the credibility.
the damage control is in progress. The damage repair must come second. And the result of whatever is the action is the desired outcome, which means accomplishment.